pakikiramay pinuno. 3 taon na, tiyak na naiinip na siya. Hamog ng kaluluwang kumakain, mawawasak ang katawan at kaluluwa. Tamang-tama para samahan siyang maglaho na parang abo. Nakamit na ang paghihiganti, bakit pa? Ang puso ko ay matagal nang namatay kasama niya. Ano yon? Ang barkong lumilipad ng Trogong Dragon. Impossible. Ito ang sagisag ng maharlikang pamilya ng Yao Chen. Ang direktang linya ng pamilya ni Gu Yunzhou ay matagal nang nalipol. Binabati namin ang banal na kasal ng Batang Panginoon. Naghintay ako ng 3 taon. Sa wakas ay nagtagumpay rin. Ang 3 taon pala ay isa lamang palabas. Pati ba naman ikaw ay narito? Umalis ka na, Shen Shusi, bilisan mo. Hindi ako alis. Kung mabubuhay, magkasama tayong mabubuhay. Kung mamamatay, magkasama tayong mamamatay. Mabuhay ka ng mabuti. Huwag. Ay. Gu Yunzhou. Huwag mo akong kapuotan. Lahat ng nanakit sa kanya. Dugo ang ipambabayad. Ito ang luha ng dugong Giao boses sa likod. Malugod na pagtanggap sa pinuno, patay na ang munting prinsesa. Ang natitirang buhay ay ang pinuno ng Kang Yuan. Nilinis ko ang mga hadlang para sa kanya sa loob ng 3 taon. Ako pala ang naging katatawanan. Gu Yunzhou, ang utang mo sa akin. Ako mismo ang kukuha nito. Pinuno. Bakit siya naparito? Shen Shusi, tanggapin mo na ang katotohanan. Tapat ang pagmamahala ng Batang Panginoon at ni Ruoning. Alang-alang sa nakaraan. Hindi ko na ito hahabulin. Dapat nang ibalik ang Kang Yuan sa tunay nitong may-ari. Ate, kasalanan ko ang lahat. Dala ko na sa aking sinapupunan ang anak ng dragon. Hahaha. Napakagandang peres ng magkasintahan. Napakagandang pangkat ng mga tapat na alipin. Isang tanong lang ang itatanong ko. Gaano katagal niyong hinintay ang araw na ito? Jane, mas mabuting huwag mo akong bigin. Sa tingin niyo ba, karapat-dapat kayong lumaban sa akin? Ano? Hindi. Nakarating na siya sa rurok ng antas ng pagbabagong Diyos. Akala mo ba ay pumapatay lang ako ng tao? Pinuno. Patawad sa aming kalapastanganan. Ang kabutihan ko ba ay nararapat lang tapakan? Ako. . 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
Ang batang Panginoon ang tunay na tagapagmana. Paano mapupunta sa Trogong Dragon ang pamana ng Trogong Giyaw? Ay, ay. Matagal mo na itong pinagplanuhan. Dahil naparito ako, kailangan ko ring mag-ingat. Pinili kong kumilos sa kailaliman ng Joyuan. Kapag nagamit na siya, saka natin siya lilikidahin. Ay. Nilason mo kami. Ang alak sa kasal ay hinaluan ng pulbos na nagpapahina ng kalamnan. Ate, maayos na ang lahat. Kinyan, ikaw. Wawakasan ng iyong kapangyarihan, palalayasin sa Kangyuan. Hindi mo maaaring gawin ito. Pakiusap, patawarin mo ako. Walang kasalanan ang bata. Ako ang batang Panginoon ng Trogong Dragon. Tatlong taon na ang nakalipas na wala sa akin ang lahat dito. Ngayong araw, ipadadala ko kayo sa ibaba upang magbayad sala. Ang pinuno ay pinagtaksilan ng batang Panginoon at ng iba pa. Naisa gawin ang posisyon ng pinuno ng Kangyuan. Napakatalino ng pinuno. Ang pag-ibig ay isang ilusyon lamang. Ang kapangyarihan ang walang hanggan. Nagsisimula pa lamang ang aking landas. Bantayan ko ang mundong pag-aari ng aking ate. Mabawasan ang parusa kung susuko. Ngunit kamatayan ang parusa sa lalaban. Masusunod sa utos ng pinuno. Si Lan Yuan ay matagal ng tapat na opisyal ng 2 henerasyon. Sana ay bigyan niyo siya ng pagkakataon. Pakiusap, mag-isip po kayong mabuti, pinuno. Nais mong makiusap para sa isang taksil. Gusto mo rin bang itapon sa Joyuan? Sino pa ang mga ngahas na makiusap? Ituturing silang kasabwat. Lahat ng 27 miyembro ng pamilya ay ipinakulong, pansamantalang isinara ang kanilang tahanan, naghihintay ng hatol. Masusunod. Ito ang pulang tinta ng Yao Chen na nakuha sa lihim na taguan ni Lan Yuan. Dalhin mo rito. Ang pagpapanggap na patay para umagaw ng kapangyarihan ay isang palabas lamang. Ang pakay nila ay ang bagay na nasa ilalim ng Joyuan. Imbestigahan ng mabuti ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Magdagdag ng mga sundalo para bantayan ang Joyuan. Ang bagay na binantayan ng aking ina noon. Walang sinumang maaaring mangahas na galawin. Lutasin ang kaso ng mga nasasangkot sa loob ng 3 araw. Masusunod. Lahat ng ito ay mga liham ng pakikipag-ugnayan sa Yao Chen. Ipatupid at dalhin pabalik sa palasyo. Sampung taon nang nakikipagsabuatan si Lan Yuan sa kaaway. Noon, inirekomenda niya si Gu Yunsu na pumasok sa Kangyuan. Ang paglapit niya sa akin ay hindi kailanman dahil sa pag-ibig, kundi para sa aking natatanging dugo. Isang katlo ng mga kagamitang pandigma ay ipinadala sa silangang hangganan. Naghahanda siya para sa digmaan. Magpadala ng karagdagang sundalo sa 3 lungsod sa silangan, harangan ang mga daan ng pandagat, ihanda ang buong lahi para sa digmaan. Isang piyesa lamang si Gu Yunzhao. Kasisimula pa lamang magpakita ng totoong laro. Inihanda na ng iyong lingkod ang plano ng depensa. Nais kong ibahagi ang pasanin ng pinuno. Oh! Ang taong itinalaga ni Lan Yuan. Hindi ba't nagmamadali kang maglinis ng pangalan? Patawad, pinuno. Ikaw ang mamumuno sa depensa ng hangganan. Ibaba ang ranggo ni Wei Shu at ilipat sa bodega. Hindi siya maaaring pumasok sa palasyo nang walang pahintulot. Nahanap ko na. Lumitaw na ang pahiwatig tungkol sa puso ng Diyos ng Karagatan. May traitor nga talaga sa atin.
Ano ang ginagawa ninyo? Ano ito? Magsalita ka, sino ang nag-utos sa'yo? Mayroon pa palang nakikipag-ugnayan sa biming. Ito ay ang dakilang elder ng Yao Chen na si Yi Kangju. May lihim na taguan ng mga espiya sa lungsod ng Linhai. Patayin. Dalhin silang lahat. Itabi ang mga ebidensya. Ito ang plaque ng lahing Jiao ng biming. Bakit mayroon nito ang espiya ng Yao Chen? Sino ang dumating? Ipakita ang opisyal na dokumento. Ako si Kenny ng lahing Jiao ng biming. Sa utos ng aming pinuno, naparito ako upang magbigay galang sa pinuno ng Kangyuan. Mayroon akong mahalagang bagay na ipapaalam. 3 araw ang nakalipas. Lumitaw ang plota ni Guyun Zhao sa hangganan ng biming. Ano, hindi pa siya patay? Hindi nga ganoon kadaling mamatay ang taong iyon. Mabuti na rin. Para hindi ko na kailangang hanapin siya sa kabilang buhay. Napakabilis ng kanyang pagdating. Tiyak na may kahina-hinala rito. Dahil narito na ang pinuno, bumaba ka muna at uminom ng tsaa. Ang pagbisita sa kalagitnaan ng gabi ay hindi gawin ng isang mabuting host. Matalas ang iyong pakiramdam. Magsalita ka, ano ang iyong layunin? Nais pakawalan ni A. Kangju ang selyo ng tonglahi. Ang susi ay ang iyong dugo ng Diyos ng karagatan. Kailanman ay hindi nakikialam ang biming sa mga bagay na walang kinalaman sa kanila. Kapag nakalaya ang tonglahi, ang buong karagatan ay mawawasak. Mayroon ding mga tao sa loob ng biming na nais mag-alis ng selyo. Mag-ingat ka, pinuno. Pinuno, dumating ang deklarasyon ng digmaan mula sa Yao Chen. Tamang-tama ang dating. Malakas ang hukbo ng Yao Chen. Mas mabuting makipagkasundo muna tayo. Hiling ko na mag-isip kang mabuti, pinuno. Pakikipagkasundo. Ang nais niya ay ang ating teritoryo at ang aking dugo. Mabubusog ba sila sa pagbibigay natin ng lupain at kayamanan? Ilatag ang pormasyon ng banal na yelo sa 3 lungsod sa silangan. Kinyan, bantayan mo ito. Palibutan sila ng hukbong dagat mula sa 3 direksyon. Ang hukbong Swanway ay sasama sa aking paghayo. Ate, ipaubaya mo sa akin ang silangan. Sinisiguro ko na kahit isang ibon ay walang makakapasok. Ang iyong buhay ay napakahalaga, pinuno. Paano ka makakapunta roon ng personal? Kung hindi ako mangunguna. Sino ang magbibigay ng lakas ng loob sa buong hukbo? Pagkatapos ng 3 araw, lulusubin natin ang lungsod ng Linhai. Ang Kangyuan ay hindi isang lugar na maaari nilang pasukin kung kailan nila gusto. Guyun Zhao, Yi Kangju. Sa pagkakataong ito, babawin ko ang lahat pati na ang interes. Buksan agad ang lungsod at sumuko. Ibigay ninyo si Shen Shusi. Ay. Shen Shusi, lumabas ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Patay na si Hefeng, tumakas na kayo. Buksan ang lungsod at ruin sila. Kangju. Oras mo na. Mga walang silbi, kahit isang maliit na lungsod ay hindi niyo masakop.
Shen Shusi, lumabas ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Napakalakas ng loob ng matandang ito. Masyado pang bata ang batang babaeng ito. Bawal na sining. Kanju, nangahas ka talagang mag-ensayo ng bawal na sining ng tunglahi. Kapag nakalaya na ang dakilang Swanmei, ang buong karagatan ay yuyuko sa kanya. Swanmei, ang pinuno ng sinaunang tunglahi. Ay. Ang sinaunang tunglahi na si Swanmei ay nakaselyo sa kailaliman ng Joyuan. Kaya naman nagpanggap siyang patay at nahulog sa kailaliman upang hanapin ang pasukan ng selyo. Eksakto. Nais niyang lumakas ka dahil sa galit. Upang gisingin ang kapangyarihan ng iyong dugo. Ang iyong galit ay isa lamang kasangkapan para sa kanya. Kaya pala ang 3 taon kong pakikipaglaban ay bahagi lamang ng kanyang plano. Mabuti. Napakabuti. Nawala ang iyong ina noon para sa selyo. Taglay rin niya ang dugo ng Diyos ng karagatan. Namatay ang aking ina sa kailaliman. Kaya pala ang lahat ng ito ay dapat ko palang pasanin. Ito ang banal na ubod ng biming, pansamantala nitong mapipigilan ang itim na enerhiya, upang tuluyang masupil ito. Kailangang mahanap ang banal na perlas ng karagatan. Malapit na ang kaarawan. Kailangang alamin ang kanilang tunay na pakay. Haha. Sinabi ng dakilang elder na kapag dumating ang kaarawan, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang tungkol sa pag-alis ng selyo sa balumbon ng balat ng hayop. Ay. 3 araw mula ngayon ang aking kaarawan. Bumalik na sa kampo ang dakilang elder. Kailangang mahanap ang banal na perlas ng karagatan. Matagal na tayong hindi nakikita, Shusi. Ikaw pala. Matapos magpanggap na patay ng 3 taon, sa wakas ay nagpakita ka rin. Hindi pa rin ba nabubuksan ang selyo? Kailangan ko pa rin magpanggap. Wala akong magagawa. Pinilit ako ni Yi Kangju. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Ang habol mo lang ay ang aking dugo, hindi ba? Ikaw. Ngayong alam mo na. Sumunod ka na lang ng maayos sa pagtanggal ng tatak. Tingnan natin kung sino talaga ang nanggagamit sa atin. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Hindi mo na nga ako kayang linlangin pa. Palalampasin ko ang buhay mo ngayon. Sabihin mo kay Ikan Ju na kung gusto niyang tanggalin ang tatak. Kailangan muna niyang dumaan sa akin.
Shusi, halika rito, isasama kita. Lene. Ang huwad ay mananatiling huwad, hindi ka karapat-dapat na maging demonyo ng puso ko. Mula sa direktang linya ng lahing Jiao, si Shen Shusi. Ang batang pinuno ng Kang Yuan, sa wakas ay naparito ka rin. Nagbibigay galang po ang inyong apo sa ninuno. Naparito ako upang hingin ang banal na perlas, upang protektahan ang Kang Yuan. Ito ang aking tungkulin. Ginamit ng iyong ina ang kalahati ng kanyang dugo upang patatagin ang tatak. Ngunit mas determinado ka kaysa sa kanya. Upang tuluyang may tatak ito, kailangan mong maging pinakapusod ng mahiwagang pormasyon. Para sa kapayapaan ng Kang Yuan. Handa akong sumubok. Nasa atin na ang banal na perlas. Bumalik na agad tayo sa lungsod. Hindi na makakahintay si Ikanju sa iyong karawan. Tayo na. Pinuno, pinalibutan ng hukbo ng Yao Chen ang lungsod ng Linhai. Ano? Isara ng mahigpit ang 4 na pintuan, ay activate ang lahat ng pormasyon ng depensa. Walang sinumang lalabas upang lumaban ng walang utos. Shen Shusi, isuko mo ang banal na perlas, at sirain mo ang sarili mong daloy ng dugo. Nasa aking kamay ang dugo ng lahing dragon. Hindi mapuputol ang dugo ng kanye, matandang hukluban. Kung may lakas ka, subukan mong sumugod dito. Naghahanap ka ng kamatayan. Sugurin ang lungsod. Ay. Dahil nagmamadali kayong mamatay. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magiging mabait. Ay. Durugin ang pader ng lungsod. Sino ang may lakas ng loob na umapak sa aking pader? Umurong kayo. Ay. Patayin. Mga walang silbi, ituon ang lahat ng puwersa sa paggiba ng pintuan ng lungsod. Ay. Supilin. Urong ang mga tropa. Nanalo tayo na ipagtanggol natin ito. Ay. 8. Higit sa kalahati ng ating mga gamot ay naubos na. Hindi tayo tatagal ng 3 araw. Alam ko. Ang kahinaan ng kaaway ay ang kanilang mga supply ng pagkain. Mamayang hating gabi, susunugin ko ang kanilang imbakan ng pagkain. Masyadong mapanganib iyon, pinuno. Hayaan niyong ang inyong general ang pumunta. Ako lamang ang may kakayahang sumupil sa kanilang itim na mahiwagang sining, ako na ang pupunta. You. Hey. Nagtagumpay ang pinuno. Ay. Sino ang gumawa nito, habulin niyo? Ay. Ngayong wala na silang pagkain. Tingnan natin kung gaano pa sila katagal makakatagal. Kung gayon, tapusin na natin ito ng mas maaga. Gusto kong makita ang pinuno. Mayroon akong mahalagang balita tungkol sa hukbo ni A. Kangju. Huwag ka ng maraming satsat. Isa siyang taksil. Tiyak na isa siyang espiya. Patayin siya, upang maiwasan ang susunod na panganib.
Nagtayo si Lee Kanju ng isang masamang pormasyon sa kanluran ng lungsod. Sa hating gabi, papapasukin niya ang mga masasamang kaluluwa sa lungsod. Ito ang mapa ng pormasyon at ang paraan ng pagbuwag dito. Ate, paano kung isa lamang itong patibong upang makuha ang iyong tiwala? Hindi siya taksil. Si Jing ay ipinadala ko 3 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang espiya sa tabi ni Guyon Zhao. Ang kanyang pagtataksil ay utos ko upang magpanggap. Salamat sa tiwala, pinuno. Handa akong mamatay para sa'yo. Oras na para tapusin ito sa hating gabi. Paganahin ang pormasyon ng mga talisman. Una ng talisman sa kaliwang bahagi. Magpalit ng pwesto sa kanang bahagi. Hindi na namin kaya. Huwag magpanik, sundin ang plano. Magsiurong kayong lahat, ako ang haharap. Shen Shusi, nangahas kang sirain ang aking dakilang plano. Sira. Yuh! Pinuno. Noong tinanong mo ako kung bakit ako sumusunod sa'yo. Ngayon ay alam mo na. Napakasaya mo ba? Kanju, ang utang mong buhay sa akin ay isa-isa kong sisingilin. Ngayong gabi, nasira na ang masamang pormasyon. Mababa ang moral ng hukbo ng kaaway. Bukas, magsasama ang 3 hukbo upang palibutan sila, at direktang sasalakay sa kanilang pinakapuso. Handa kaming sumunod sa iyo sa labanan, pinuno, upang pabagsakin ang Yao Chen. Bukas ay babantayan ko ang lungsod. Hindi ko hahayaang magkaroon ng gulo sa ating likuran. Ate, lumaban ka ng walang alalahanin. Kampante ako kapag ipinagkatiwala ko ito sa iyo. Bukas ang iyong kaarawan. Sasamantalahin niya ang pagkakataon kapag ginamit mo ang iyong kapangyarihan ng dugo. Dapat kang mag-ingat. Ang labanan bukas ay tatapos sa lahat ng galit at utang na loob. Jing, manood ka mula sa langit. Guyon Zhao, Kanju. Bukas ay tatapusin natin ang lahat. Buong hukbo, sumugod. Hindi na natin sila mapipigilan, magsiurong kayo. Shen Shusi, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ubo. Mas malupit ka na ngayon kaysa noong 3 taon na ang nakakaraan, dahil ito sa ginawa mo sa akin. Ang utang mo sa akin 3 taon na ang nakakaraan, ay babayaran mo ngayon. Ginamit ni Kanju ang sumpa ng ganti para sa akin. Ang natitira mong lakas ay gagamitin ko para sa'yo. Ang walang kwentang iyon, nangahas na lagyan ako ng sumpa. Dakilang Xuanmei, ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Isang mababang lahi ng sirena, nangahas na harangan ang aking pagbabalik. Ang natitirang kampo ng masamang lahi ay nangangahas pa ring maging mapangahas. Ngayong araw, tuluyan na kitang ikukulong. Pinuno. Tutulungan ka namin. Pinuno, tutulungan ka namin. Hindi pa ito tapos.
Ang magtanggol ay mas mahirap kaysa sa maghiganti. Ngunit kailangan mong magtagumpay. Kaya pala ganoon ka rin noon. Ipagpapatuloy ko ang pagtatanggol para sa'yo. Ang mga mamamayan ng Kangyuan, ang kapayapaan ng karagatan. Ako ang magtatanggol nito. Ay, nanalo tayo, nanalo tayo. 8. Ah, si ate yon. Bakit kayo umiiyak? Hindi pa ako patay. Pinuno. Mabuhay ang pinuno. Pinuno. Si Wen Ruoning ay napinsala ng sarili niyang masamang pormasyon sa kampo ng kaaway. Siya ay naparusahan na. 8. Umuwi na tayo. Tapos na ang lahat. Tandaan sana ako ng mga bundok at ilog. Maligayang pagbabalik sa matagumpay nating pinuno. Ipinapahayag ang Kangyuan bilang pinuno ng alyansa ng karagatan. Susunod kami sa iyong mga utos. Nais ng Biming na makipag-alyansa sa Kangyuan sa bawat henerasyon upang magkasamang bantayan ang kapayapaan. Gagantimpalaan ang mga may nagawa, bibigyan ng malaking tulong ang mga pamilya ng mga nasawi sa digmaan, bubuksan ang kalakalan, at babawasan ang mga buwis. Mabuti. Ang lahat ng mamamayan ng ating karagatan ay makakapamuhay ng payapa at masagana. Ate, sumasampalataya na sa iyo ang lahat. Ito ay pinagtulungang ipagtanggol ng lahat. Ang selyo ay napatibay na, kontrolado ang lahat. Tingnan niyo ang mga sariwang perlas ng dagat. Hahaha. Hintayin mo ako. Isang taon na. Naging mapayapa na. Payapa na ang bawat tribo. Salamat sa iyo. Ito ay pinagtulungang bantayan ng lahat. Ang pag-ibig ay pansamantala lamang, ngunit ang lupain ay walang hanggan. Malinis na ang pagkakapunas. Muli itong susuriin ng inyong general. Ay. Sabay na nilusob ang tatlong himpilan. Walang itinirang buhay. Bukod sa iyo, sino pa ang humawak sa mapa ng depensa? Ang inyong general lamang. Matapos mo akong ikulong ng 1,000 taon. Oras na para singilin ang interes. Napakabuti. Sa loob ng 3 araw, tiyak na magkakagulo ang Biming. Ikaw nga talaga.
Pinuno, iligtas mo kami. Nakipagsabuatan si Kang Han sa masamang tribo upang mag-alsa, na korona na ang pangunahing lungsod. Ang biming ay usaping pampamilya. Kaayos pa lamang ng sarili nating kaguluhan. Kung magpapadala tayo ng hukbo, paano na ang ating likuran? Kung mawala ang labi, lalamigin ang ngipin. Kapag bumagsak ang biming, ang susunod ay ang kangyuan. Kinyan, manatili ka rito. Pangungunahan ko ang 30,000 bantay. Aalis tayo pagkaraan ng kalahating oras. Ang masamang tribo ay narito. Narinig ko ang lahat. Ang traidor ay nasa loob ng bulwagan. Sino mang kumilos ay mamamatay. Ang karagatang ito ay palaging maalon. Ngunit ngayon ay napakatahimik. Gagalawin mo ang mga tao ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Titignan ko kung gaano talaga ang iyong kakayahan. Hindi ko akalaing ganito kalakas ang dugo ng Diyos ng karagatan. Nangahas kang sumalakay sa aking biming. Huwag mong isiping makakaalis ka ngayon ng buhay. Tanda ko ang utang na ito, aalis na kami. Maraming salamat sa pagtulong. Kung nahuli pa tayo ng isang hakbang, mapapahamak na ang biming. Masyadong may sistema ang kanyang pagtakas. Mag-ingat sa panlilinlang. Sinasalakay na ng rebeldeng hari ang pangunahing lungsod. Ang inyong general na si Lin Chuan ay handang maging espiya sa loob. Bubuksan ko ang silangang pintuan sa gabi ng 3 araw. Ano ang ipinangako sa iyo ni Kang Li? Pamamahalaan ko ang hukbong dagat ng biming pagkatapos nito. Ang sugat sa iyong balikat ay mula sa isang kilalang espada. Walang ganoon sa kampo ni Kanye. Ang mga sagot mo tungkol sa militar ay masyadong perpekto, halatang umaarte ka lang. Hindi kita papatayin. Ihatid mo ang bagay na ito sa kanya para sa akin. Sabihin mo sa kanya na nahulog sa bitag si Shen Shusi. Kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang galingan ang pag-arte. Ate, tauhan siya ng rebeldeng hari. Bakit mo pa siya pinakawalan? Dahil kung babalik siyang buhay, doon lamang magpapadala ng tropa si Kang Li ayon sa plano ko. May kakaiba ba sa panig ni Lu Chen? Bantayan siyang mabuti, may mga bagay pa akong hindi nakukumpirma. Pinuno, may utang ako sa inyo. Napakabuti. 3 araw mula ngayon ang araw ng kanyang kamatayan. Humph, napakabuti. Tingnan natin kung kanino ang araw ng kamatayan pagkalipas ng 3 araw. Kilos. Tuloy po kayo, pinuno. Nasa kanyang silid pa rin si Kanye. Walang kaalam-alam at walang kahanda-handa. Ipakita ang daan. May tambang, mabilis, retreats. Shen Shusi, nangahas kang makialam sa mga usapin ng pamilya ng Bining. Hindi ka palalagpasin ng tunglipo ng tong masama. Kahit dumating ang tunglipo ng tong masama, pareho lang ang sasapitin nila. Nakikipagsabuatan sa tunglipo ng tong masama, at nagtatraidor sa sariling lahi. Ito ang kanyang kasaysayan at batas ng pamilya. Parusahan siya ayon sa batas ng lahi. Shen Shusi. Akala mo ba nanalo ka na? May mga mata ako sa kangyuan. At may mga ugat ako sa biming. Tuluyan nang naglaho si Yoji. Walang makitang kahit anong baka sa hangganan. Siya sa atin ang mga galaw ng mga nakapaligid na lahi, tumutok sa pagsisiyasat sa timog karagatan. Matapos magbantay ng 3 araw, sa wakas ay lumabas din sila, humanda na harangin ang barko.
Sinisiyasat ng Kangyuan ang mga ipinagbabawal na kagamitan ng tunglipo ng tong masama. Ihinto ang barko para sa inspeksyon. Kami ay isang lehitimong barkong pangnegosyo mula sa Timog Karagatan. Masyadong mapang-api ang pinuno. Huli sa akto kasama ang mga ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Bumalik ka at sabihin kay Yujay. Bigyan niya ako ng paliwanag sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ako mismo ang pupunta sa kanyang pintuan. Ang lokasyong ito ay nasa loob ng lungsod ng Kangyuan. Magpadala ng mensahe kay Yujay. Kung hindi bubuksan ng lungsod, patatagin at wawasakin ko ang lugar na ito. Isang karangalan ang pagdating ng pinuno, hindi ko alam kung para saan ang lahat ng ito. Puslit na pagbebenta ng mga ipinagbabawal na bagay, at pagtatago ng mga sugo ng masama. Pinuno ng lahi ng Yu, maaari mo ba itong ipaliwanag? Nagkakamali ang pinuno. Gawain lang ito ng mga tauhan ko. Wala akong kaalam-alam tungkol dito. Shen Shusi, ibigay mo ang iyong buhay. Dugo ng mahalikang pamilya ng Biming, ikaw ay isang itinakwil na anak ng Biming. Dahil natuklasan ka na. Huwag mo nang asahang makakaalis ka ng buhay. Sa tingin niyo ba ay karapat-dapat kayo? Sa kaunting kakayahang ito, nangahas pa kayong makipagsabuatan sa tunglipo ng tong masama. Nilaso ni Yuji ang buong lahi ng masamang lason. Hindi ako susunod. Kaya pinasabog niya ang dike ng lungsod ng Timog Karagatan. Ito ang mapanangkutan ng tong lahi. Nagnakaw ako ng isang kopya. Makaawa po, pinuno, patawarin niyo ang aking mga kalahi. Sino ang humawak sa mapang ito? Ako lang at ang isang bantay. Tila Luchen ang pangalan niya. Ate, darating ang tong lahi pagkaraan ng 3 buwan. Uunahin nilang lipulin ang 3 lahi, sa kawawasaki ng selyo para iligtas si Xuanmei. Ang huling pahinang ito ay pinunit ng kung sino. Luchen. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tignan natin kung ano ang pipiliin mo. Darating ang paunahing puwersa ng tong lahi pagkaraan ng 3 buwan. Walang sinumang makaliligtas ng mag-isa. Napakalakas ng tong lahi. Paano natin sila haharangan? Mabuti pang makipagkasundo na lang tayo. Sa ganoong paraan ay maililigtas pa natin ang ating lahi. Ang nais ng tong lahi sa pakikipagkasundo ay ang buong karagatan, at ang ating mga kaluluwa. Alin sa dalawa, lumaban o mamatay? Walang ikatlong landas. Handang sumunod ang Biming sa utos ng pinuno. Upang magkasamang labanan ang tong lahi. Handa kaming sumunod sa pinuno. Upang magkasamang labanan ang tong lahi. Bakit kayo natataranta? Ang nais ng tong lahi ay ang magkagulo tayo. Simula ngayon, ang sinumang magmungkahi ng pagsuko ay parurusahan sa salang pakikipagsabuatan sa kaaway. Wala rito si Luchen. Tiyak na may kahina-hinalang nangyayari. Naging maayos ang pagsasanay ng mga hukbo, ngunit kulang pa rin ang ating malalakas na mandirigma. At pinuno, 3 araw nang pumalaot ang ama ko, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Protektahan mo ba siya? Ipinapangako ko.
Tinatanggap ko ito, babalik ang ama mo. At si Guyon Zhao. Naiisip mo pa ba siya? Naiisip ko, ngunit mas nais kong mabuhay ng payapa ang karagatang ito. Paano kung hindi naman siya umalis? Sinabi niyang hahanapin niya ang kinaroroonan ng pamana ng Diyos ng karagatan. 10 taon na ang nakalipas at hindi pa siya bumabalik. Ate, tingnan mo, nasa loob ng mga guho ng malalim na dagat ang buong pamana ng Diyos ng karagatan. Napakalakas ng presyon ng tubig sa walang hanggang trinsera. At may mga mababangis na halimaw na gumagala. Pinuno, nais ng inyong lingkod na sumama sa inyo. Manatili ka rito para bantayan ang kangyuan. At bantayan mo para sa akin ang mapa ng depensa. Alang-alang sa ama ni Aman, kailangan kong makuha ang pamana. Dito ngayon. Ang pagsubok ng lupa. Tingnan natin kung sino ang mas matatag. Huwag ka nang umalis, manatili ka rito at mamuhay tayo ng masaya. Isang ilusyon lamang. Nangangahas na guluhin ang aking isipan. Kung sasabihin niya talaga ang mga salitang iyan, hindi siya mawawala ng 10 taon. Ang ikatlong tanong, ano ang kahulugan ng pagprotekta? Ang protektahan ang lupang tinatapakan, at ipagtanggol ang mga mamamayan sa aking likuran, para sa kangyuan at sa karagatan. Walang pagsisisi kahit mamatay. Karapat-dapat ka sa pamana ng Diyos ng karagatan. Ngunit kalahati pa lamang ng pamana ang pumasok sa iyo. Ang pagsubok ng puso ay kailangang tapusin sa mundo ng mga tao. Sakto lang para subukan ang lakas ng pamana. Ah. Nasaan ang ama ni Aman? Binihag siya ng tunglahi para magkarga ng mga kalakal. Bilisan mo at iligtas siya. Ah. Pinuno, bakit po kayo naparito? Naghihintay sa iyo ang iyong anak sa bahay. Nangako ako sa kanya. Ah. Hahaha. At Pinuno. Alam ko namang kaya mo. Ah, ito ang buong pamana ng Diyos ng karagatan. May itim na enerhiya sa iyong palad. Nagkaroon ba ng aberya ang pagtanggap mo sa pamana? Huwag mong ipaalam kay Kinyan. Naparito ang tunglahi. Nakarating na ang kanilang pangunahing puwersa. Bawat hukbo, pumosisyon ayon sa plano. Panatilihin ang pormasyon, huwag magkagulo. Ah. Kawili-wili. Ako ang unang henerasyon ng mandirigma na nilikha mula sa pinagmulan ng masamang kapangyarihan. Kaya pala natalo 6-1 May. Nalason ka. Bumalik sa iyo ang lakas ng pamana. May ganito pala itong pakinabang. Ipagtanggol ang pintuan ng lungsod hanggang kamatayan. Huwag atras kahit isang hakbang. Hay! Masyadong malaki ang nawala sa atin dahil sa matagal na labanan. Hindi paborable ang sitwasyon sa ating panig. Hindi natin sila kayang tapatan ng harapan. Magsagawa tayo ng pananambang sa gabi. Babantayan ng inyong general ang mga suplay ng pagkain ng hukbo. CJ. Magsiurong. Ah.
Dati, laging si ate ang nagtatanggol sa akin. Ngayon, ako naman ang magtatanggol sa kanya. Matagal na kitang hinihintay. Naaalala mo pa ba ang panyong ito? Mula noong araw na pinunasan mo ang iyong kamay, alam ko nang hindi ka na makakabalik pa. Bumunot ka ng espada at mamatay. Ibaba mo iyan at mabuhay. Bukas na ang huling labanan. Kung mananalo tayo, magiging mapayapa ang karagatan. Kung matatalo, mahuhulog tayo sa walang hanggang kapahamakan. Lalaban ba kayo, mga kasama? Lalaban, lalaban. Galingan mo, Ate Pinuno. Mga general, kailangang bumalik kayo ng ligtas. Pinuno, naniniwala kami sa iyo. Hihintayin namin ang inyong dakilang tagumpay sa inyong pagbabalik. Huwag mag-alala, narito ako. Sa ngalan ng mga ninuno ng Diyos ng karagatan sa kaitaasan, ngayong araw, pamumunuan ko ang hukbo upang puksain ang kasamaan, upang ipagtanggol ang ating karagatan, at protektahan ang ating mamamayan, kahit mamatay ay walang pagsisisi. Nais naming sumunod sa pinuno, lalaban hanggang kamatayan, walang atras. Ang iyong asawa at anak, nahanap ko na sila. Nasaan sila? Sabihin mo sa akin, ano ang layunin ng tunglahi? Ito ay ang altar ng Diyos ng karagatan sa ilalim ng lungsod ng Kangyuan. Mamatay ka na. Lene. Mas mahina ka pa kaysa sa iyong ate. Napakalayo ng agwat mo. Noong bata ka pa, tinuruan kita kung paano kontrolin ang tubig. Naaalala mo pa ba? Ang tubig ng biming. Sa huli, hindi ko ito kasalanan. Ihahatid na kita sa iyong hantungan. Iulat, ang lungsod ng Kangyuan ay nakaranas ng sorpresang pag-atake mula sa tunglahi. Nasa panganib ang altar ng Diyos ng karagatan. Tama si Lucien. Ang kanilang target ay hindi kailanman ang larangan ng digmaan. Maging sustansya na kayong lahat para sa akin. Impossible. Paano mo nagawang ganap na maakit ang sinaunang sining na ito? Patayin. Dakilang Swanmei, tutulungan kita. Huli na para mag-alay. Aag. Aag. Sa ganitong lagay. Saan ka patatakbo? Aag. Malapit nang makawala si Panginoong Swanmei sa selyo. Mamamatay kayong lahat. Kung darating man siya. Lalipulin ko rin siya kasama mo, Aag. Naipagtanggol ni Lucien ang dambana. Hindi niya hinayaang magtagumpay ang lipi ng dugo. Kumapit ka lang, magpakatagad ka. Pinuno ang aking mag-ina. Naligtas na sila, nasa labas lang sila ng lungsod. Huling impormasyon. Ang tunay na anyo ni Swanmei ay ang saserdote ng Diyos ng karagatan. Nasa pagitan ng kanyang mga kilay ang kahinaan niya. Bayad na ang utang mo. Nanalo tayo, nanalo tayo.
Nanalo tayo, Ate Pinuno, nanalo tayo. Sabi ng tatay ko, siya raw ang Diyos ng karagatan. Gumagalaw pa rin si Xuanmei. Hi! Hahaha. Pinuno, nagwawala ang selyo sa kailaliman ng Joyuan. Lumalabas ang maitim na enerhiya. Ang masamang lakas mula sa labanan ay dumadaloy sa ugat ng lupa, at sinisipsip ito ni Xuanmei. Shen Shusi, sa wakas ay dumating ka rin. Naghahari-harian ka pa rin. Ito ang iyong kinabukasan. Ito ang kinabukasan na ako mismo ang wawasak. Natatakot kayo sa kamatayan kaya. Inilagay niyo sa pedestal ang Diyos ng karagatan. Ayaw ko lang nang nakikitang. Isa-isang namamatay ang aking kababayan sa ilalim ng dagat. Kaya idadamay mo ang buong karagatan sa iyong paglibing. Peking pagpigil lang yan sa akin. Sa araw na makawala ako, ikaw ang una kong lalapain. Aag. Pansamantalang solusyon lang ito. Kailangan nating makahanap ng paraan para lubusan itong mawala. Aag. May sumasanib na masamang espiritu. Protektahan ang mamamayan. Aag. Pang-ibabaw lang ang lunas na ito. Kailangang supuin ng tuluyan ang masamang demonyo. Ate, huwag kang mag-alala. Nalinis na ang masamang espiritu sa lungsod. Tapos na ang palitang ito. Hindi pa napapawi ang masamang hangin. Isang bitag ito, isa itong bitad. Ngunit ito rin ang ating nag-iisang pagkakataon. Nag-iwan siya ng bitad. Ako na may nakatagong plano. Tingnan natin kung ka-extension ng kanino ang mas matatag. Maligayang pagdating sa katapusan ng lipi ng Diyos ng karagatan. Akala mo ba ay isang biyaya ang pamana ng Diyos ng karagatan? Isa itong sumpa. Habang ginagamit mo ito, mas nagiging katulad kita noong araw. Hindi tayo magkatulad. Ate, bigla ka na lang nawalan ng malay kanina. Masyadong delikado ito. Sa kaunting pagkakamali, mawawasak ang iyong kaluluwa. Kapag nakawala ang demonyo, ang buong karagatan ay mawawasak. Kumpara sa libu-libong nilalang, ano ba ang halaga ng kaunting panganib na ito? Xuanmei. Ang pagkawala sa selyo na hangad mo, ako mismo ang magbibigay sa iyo. May lumulusob, protektahan ang dambana. Nasaan si Shen Shusi? Puntahan niya ako ng mag-isa. Kundi ay papatayin ko ang batang ito. Nandito ako para palayain sila. Lanan. Ay. Ang mga tauhan ko, nagpaalam ka ba sa akin bago mo sila galawin? Ano ito? Tila may nakabaon sa ilalim ng altar ng Diyos ng karagatan. Ang sinaunang kabaong ng lahi ng Diyos ng karagatan, gaano karaming lihim ang itinatago ni Xuanmei? Lahat ng lahi pumosisyon na kayo. Ipadala ang inyong kapangyarihang espiritual. Paganahin ang depensa. Simulan. Nag-iwan siya ng patibong. May inihanda rin akong alas. Tingnan natin kung kanino ang mas matindi. Pagsamahin ang lahat ng pormasyon. Gamitin ang inyong lakas upang buksan ang pinto para sa akin. Hahaha. Isang libong taon na ang lumipas. Hindi pa rin nagbabago ang karagatang ito. Ngunit babaliktarin ko ang mundong ito. Tingnan mo ang iyong pinakamamahal na kadugo. Ito ay. Matagal nang nakatanim ang madilim na pormasyon sa iyong kaluluwa. Habang mas sumisipsip ka, mas mabilis kang mamamatay. Kung gayon, lalamunin muna kita.
Tingnan natin kung may kakayahan ka nga. Ay, heh, Chen Shusi. Kailangan mong manalo. Ito ang lakas ng buong karagatan. Diyos ng karagatan. Mas pinili mo pang ibigay ang lakas sa isang mortal. Kaysa ipahiram sa akin ang iyong espada. Gaya ng inaasahan, sisirain niya ang pormasyon. Lahat bantayan ang sentro ng pormasyon. Pinuno, huwag mo na siyang pagkakatiwalaan sa susunod. Sa susunod kong buhay, susunod pa rin ako sa iyo. Ling Chuan. Ialis mo rito si ate, ako na ang bahala rito. Bata ka pa, ako ang mistikong tanod ng Kang Yuan, at ako ay pamilya niya. Akin ang kaluluwang iyan. Kapag nilamon kita, mabubuhay akong muli. Sumuko ka na, ang kapalit ng pamana ng Diyos ng karagatan, ay ang tuluyang pagkawasak ng iyong kaluluwa. Para sa aking mga nasasakupan, hindi ako pwedeng mamatay. Chen Shusi, nangako ka sa akin, ligtas nang nakabalik ang ama ko. Dapat bumalik ka rin ng ligtas. Nagliliwanag pa ang kabibe, buhay ka pa. Nandito na ako. Ang saksak na ito ay para kay Lin Chuan at Lu Chen. Para sa lahat ng namatay sa kamay ng tonglahi. Ay. Ubusin ng pamana ng Diyos ng karagatan ang lakas mo. Pagkalipas ng 10 taon, magiging katulad kita. Hindi, tatapusin ko ang iyong sinimulan. At pagkatapos ay hahanap ako ng daan palabas. Patawad, nagtiwala ako sa maling tao. Kusa niya itong ginawa, ikaw ang kanyang paniniwala. Ang paniniwala ay hindi dapat maging dahilan ng kamatayan. 8. Limang araw nang walang malay si ate. Masyadong malaki ang nawalang kapangyarihang espiritual. Halos maubos na ang kanyang kaluluwa. Nasaan si Lin Chuan at Kanye? Ate, wala na si Lin Chuan. Naputol naman ang kaliwang braso ni Kanye, at kasalukuyan pang nagpapagaling. Gising na ba si Chen Shusi? Ipinaghanda ko siya ng sabaw ng isda. Naway ligtas ang ating pinuno. Gabayan nawa ng Diyos ng karagatan. Naway ligtas ang ating pinuno. Eight. Tingnan mo. Chen Shusi. Sabi ng tatay ko, mabilis daw makagaling ang sabaw ng isda. Sige, inumin ko. Hinati ko ito at itinapon ng kalahati sa dagat. Sa ganitong paraan, buo pa rin ang iyong kwintas. Ang dalawang kabibe ay magkapares. May kapangyarihan ang dagat na maghatid ng tinig. Kapag nagliliwanag ang kalahati kong ito, hindi kailanman mamamatay ang kalahati mo. Sa susunod mong buhay, huwag mo na akong sundan. Mabuhay ka ng mabuti. May sinabi pa si Lu Chen bago siya mamatay. Ano yon? Sinabi niyang may kung anong tumutunog sa ilalim ng dagat. Hinihiling namin sa pinuno na luklukan ang trono ng pinuno ng karagatan, upang pamunuan ang lahat ng lahi, at panatilihin ang walang hanggang kapayapaan. Pantay-pantay ang lahat ng lahi. Kung ako ang magiging pinuno, ano ang pagkakaiba nito sa paghahari ng isang lahi? Hindi nararapat ang bagay na ito. Kung si Chen Shusi ang magiging pinuno, ako ang unang susunod. Hinihiling namin sa pinuno na tanggapin ang pamumuno. Tumayo kayong lahat. Yamang nagtitiwala kayo sa akin, tatanggapin ko ang tungkuling ito. Habang ako ay namumuno, titiyakin ko ang kapayapaan ng karagatan. Bukas, ipakita natin sa lahat kung sino ang pinili ng Diyos ng karagatan. Kusa ka bang lalabas? O ako mismo ang magpapalabas sa iyo?
Naghihintay ang lahat sa pag-akyat ng pinuno sa dambana. Isang simpleng laro lamang. Ang tiwala ng Diyos ay kasabay ng karangalan ng dagat. Malugod na pagdating sa pinuno ng karagatan. Pagpupugay sa pinuno. Napakatalino ng pinuno. Ang banal na marka ay pagpapala ng Diyos ng karagatan. Hahaha. Mula ngayon, ang apat na dagat ay isang pamilya. Sama-samang uunlad at mabubuhay. Kasama ninyo magtatayo tayo ng isang dakilang panahon. Ay. May gumagalaw sa ilalim ng dagat. Ate, hayaan mo akong sumama sa'yo. Mabuti pang malaman mo na. Dito na lang. Ate, ano ang nakaguhit dito? Ang mga talunan ay habang buhay na lulubog sa ilalim ng dagat. Totoo nga pala. Isa-isang lumulubog ang mga kalahi sa malalim na dagat. Upang iligtas ang kanyang lahi, si Xuanmei ay nahulog sa masamang landas. Ang puso ko ay matagal nang inilaan sa karagatang ito. Ate, may tumitibok doon. Ang masamang binhi na iniwan ni Xuanmei. Ngayong araw, tatapusin natin ito. Kinyan, atakihin mo ang pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi mo ako mapapatay. Kung gayon, wawasakin ko kayo kasama ng binhi. Gamit ang dugo ng Diyos ng karagatan bilang gabay, wawasakin ko ang iyong masamang binhi. Ay. Umalis na tayo. Lahat ay nalutas na. Dito na nagtatapos ang landas ni Xuanmei. Hahaha. Matandang kaibigan, simula ngayon. Ikaw, magpahinga ka na. Ngunit kailangang itabi ito. Upang ipaalala sa akin at sa mga susunod na henerasyon, kung ano ang ating pinoprotektahan. Xuanmei, ito ba ang landas na sinasabi mo? Hindi ako alis. Chen Shusi. Pumunta ka sa bahay namin mamayang gabi para kumain ng isda. Chen Shusi. Sana ay palagi kang maging mabuti.